po, 4 months after the flood control expose, Mm. tuloy-tuloy po yung ating panawagan para sa pananagutan. Ah, Gusto natin umabot hanggang sa top leadership ng Congress, Senado at ng Malacanang ang investigasyon. Hindi po sapat na habulin lang si Zaldico kasi imposible naman na ginawa niya ito na nag-iisa lamang. Paano ang papel ng House leadership? Kailangan na tingnan yung akusasyon ni Zaldico na umabot hanggang palasyo ang delivery ng kickback. Kaya habang gusto nating managot siya, gusto natin na hindi lang huminto sa kanya ang investigasyon at ang pananagutan. Ngayong Disyembre po ang pangako nila na magsampa ng kaso sa mga tinatawag nilang big fish. Mm. Sana yung big fish hindi lang si Zaldico. Itong pag-deklara sa kanya na fugitive, in the first place, bakit ba pinayagan kasing lumabas ng bansa? Kumbaga, pinayagan siya na makalabas tapos tumagal. Sa tingin natin, Mm. itong nakaraang 4 na buwan, naging mabagal, selective yung paghahabol, tapos yung cover up. Kasi nandyan pa rin po yung ating demand na dapat live stream ang ICI session. Dapat walang tinatago sa mga session, sa mga hearing na nagaganap. Kaya hindi maiwasan na magtanong ang tao na ito bang pag-focus kay Zaldico is an attempt to divert public attention para hindi makita yung pananagutan ng iba pang mga matataas na opisyal. Kasi para sa atin, Zaldico is the chairman ng Committee on Appropriations, but he is not alone Mm. sa kriminal na operasyon na yan. He was placed in that position kasi he can deliver. Pero ano yung papel ng ibang mga mastermind, beneficiary, mga big fish na sinasabi nila nakakasuhan ngayong buwan? Hindi nawawala actually sa social media, Mm. sa pag-uusap ng mga tao, kung anong papel ni House Speaker, former House Speaker Martin Romualdez. Kasi kung maraming anomalya nung panahon na Committee on Appropriations Chair si Zaldico, sino ba ang kanyang House Speaker? Tapos ang mga nagturo kay House Speaker, hindi lang Zaldico, pinangalanan din siya ng iba pang mga opisyal. Kaya kung merong build-up ng case laban kay former House Speaker, interested tayo malaman kung ano ang naging talagang kanyang papel, naging pananagutan dito, at sana ay maging ano to, daan para makita rin yung papel ng iba pa. No? Kasi ang budget naman po, hindi lang yan House. Nandyan din ang Senate, nandyan ang Malacanang. Nandyan yung iba't ibang ahensya under Malacanang. Sa ngayon po, ang nasa spotlight yung DPWH at saka DBM. Pero alam natin na itong kriminal na operasyon ay mukhang sistematiko, malawakan at kailangan tuloy-tuloy po ang ating investigasyon. Sa mga nagsasabi po na walang nangyayari sa protesta, sa Mm. mga pagsalita ng tao, yung yung mga ginagawa ng Pangulo, reaction yun sa protesta ng mga tao Yung gusto niyang ipakita na may ginagawa siya, yung gusto niyang pakalmahin yung mga tao kasi nga ang tao patuloy na kumikilos, nagsasalita, nagrarally, nananawagan ng pananagutan. Siya gusto niyang ipakita na okay, tama ang magsalita, tama ang protesta, pero ito ang ginagawa ng pamahalaan. Kung wala yung vigilance ng tao, kung hindi nagbabantay ang tao, kung hindi nagpoprotesta ang tao, ano ang magtutulak sa presidente na gawin niyang mga hakbang na nasa balita? No? Tulad ng kanyang mga press con halos araw-araw, yung kanyang pag-uulat kung ano yung update sa mga kaso na nais silang isampa, yung kanilang plano na habulin yung mga sangkot sa korupsyon. At yung kamakailan, hindi po ba nakakagulat ninyo, mismo ang Pangulo na miyembro ng isang political dynasty ay nagsabi na kailangan ng isang batas laban sa political dynasty. Iba pa pong usapin kung anong klaseng batas ito pero that is still unprecedented in Philippine politics. Hindi po ba? Siya kasi miyembro ng political dynasty.
Kung sa tingin niya walang mali sa political dynasty, bakit niya sasabihin na ngayon kailangan ng batas laban sa political dynasties? Gusto rin niya ng batas para reformahin ang party list system. Sa tingin natin, yung mga hakbang na yan, hindi mangyayari kung wala yung libu-libong tao, yung kolektibong pagkilos ng tao na sa lansangan, active sa social media, active sa protesta, nagbabantay, nagagalit at nanawagan ng pananagutan. Yan po ang napapala ng ating pagrereklamo.